channel. Papakita ko sa inyo ngayon guys kung paano mag-propagate ng mayana. Oo, nawili ako sa pag-collect ng mayana kasi nga lagi kong naririnig yung word na mayana. O pag inuutosan ko yung anak ko, sabi ko, anak, you wash the dishes na. Ang sagot niya lagi, Moms, mayana. Then pag sinabi ko, anak, magwalis ka na kasi madumi na ang bahay. Ang sagot niya sa akin, Moms, mayana. Sabi na lang mayana yung sagot niya, ano. Ambisyoso naman ako, kala mo naman may malaki na akong anak. 3 years old pa lang yung ano ko, baby ko. So, ayan guys. Ayan, may mga extra ko dito. Andito yung mga makukulit. So, ayan guys, malalaki na yung mga mayanas natin. Ready to propagate na sila. So, ipapakita ko sila sa inyo. Bloopers. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko sila i-propagate. So, eto na. Ayun guys, magpo-propagate na tayo habang malamig pa at maganda yung panahon. Ang kulit. Bago pumasok yung tag-araw, dapat makapag-propagate na tayo ng mayana. So, eto na yung mga mayanas natin guys na ipopropagate. Malalaki na sila. Ayun. So, nasa 2 buwan na sila guys sa akin. Ang bilis. So, magpo-propagate na tayo habang malamig pa. So guys, ikakat na natin yung mga sanga ng ating mayana. Actually guys, ang mayana nabubuhay by leaf propagation o kaya pwede naman siya sa buto. So may buto ang mayana, namumulaklak din ang mayana. Pwede rin siya sa leaf propagation. Pero ang leaf propagation medyo matagal mo siyang aantayin. And then sa seed propagation naman, ang kwan lang kasi dun guys, pag namulaklak ang mayana, mabilis siyang tumanda. So mas mabilis lumuma yung kanyang puno. Yun ang consequences pagka aantayin mo via seed propagation. So, ang gagawin natin ngayon, ikakat natin yung mga sanga nila and then yun yung ipopropagate natin. So, umpisahan na natin. Ito na yung mga mayanas na itatanim natin. Naputol ko na guys sa kanilang mga puno. Ayun, yung mga sanga. So ready na sila para sa propagation. Ang dami oh. Kung ikakasal ka at kung gusto mo ng bouquet, why not pwede naman siguro yung mayana. Ang ganda, ang colorful kasi nila. And guys, alam nyo, pag mag-propagate kayo ng mayanas, gusto nila yung medyo basaang lupa. So, eto guys. Ang ganda nila. Diba? Ang colorful. Lalo na ngayong tag-araw guys, alam nyo pag nabibilad sila, nagbabago rin yung kanilang mga kulay eh. Mas lumalabas yung totoong kulay ng mga mayanas pagka nabibilad. O ayan guys. Diba? Ang colorful. So, ang ganda-ganda nito pag ilalagay mo sa terrace. Yung ang kapal-kapal. Ayun guys. So, ready na sila para itanim. Ayun. So, eto guys, yung bulaklak ng mayana. Dapat pag namulaklak na yung mayana, dapat guys, putulin mo na. Alisin mo na siya. Ayun. So, kasi kumakain ng nutrients na dapat na magpapaganda sa mga dahon ng mayana. Ayun. And then, alam nyo guys, ang mayana kasi, lapitin yan ng insekto. So, dapat mag-spray kayo ng mga 2 to 3 times a week. Ayun. Depende naman yun sa gagamitin ninyong insecticide. So, dapat
lagi niyong i-check yung kanyang mga dahon kung meron na siyang gustong-gusto ito ng mga higad. Ayun, yung mga makakate. Gustong-gusto nila to. Gustong-gusto din ito ng mga insekto na yung may maiitim na, ano tawag dun? I'm not familiar with the name of that insect eh. Ayun, so eto, magtanim na tayo guys. So actually dito sa probinsya, pag nauubusan sila ng mga lupa, patabang lupa kagaya ng mga galing sa decomposed na haze o kaya decomposed na mga dahon. Ayun, ang ginagawa nila guys, kahit yung lupa lang sa ground, ayun, yung mga ano, yung mga lupa lang dyan. So, yun yung nilalagay nila sa paso and then tinatanim nila yung mayana. So far so good, okay naman yung mga kondisyon ng mayana. Pero syempre guys, pag mas maganda yung lupa na gagamitin mo, mas maganda rin yung kanilang tubo. Mas maganda rin yung colors ng kanilang mga dahon. Ayun, so start na tayo. Magtanim na tayo. Ayun. So mga moms, natapos na tayo sa pagpropagate ng ating mayana. And ito, ang mayana pala guys, mahilig sila sa tubig. So dapat every now and then, lagi silang dinidiligan sa umaga at saka sa hapon. So yun lang naman ang kanilang bisyo, yung tubig. And then, ang ginagawa ko sa kanila kung minsan guys, dinidiligan ko sila ng vetchin. Ituro ko naman na siguro sa inyo yung tamang pagtimpla at paggamit ng Ajinomoto pagdating sa mga halaman. So yun yung ginagawa ko sa kanila. And then lagi silang nakabilad. So rain or shine, nandito lang sila sa labas. Hindi sila problema kahit na maarawan or maulanan. Okay lang sa kanila yun. And basta lagi lang silang dinidiligan, yun lang guys. So ayun, so natapos lang din tayo. Kapagod. Nakapagod pero worth it pag nakita mo silang lagong-lago at ang kulay ng kanilang mga dahon. So ayun guys, pinagsama-sama natin yung mga mayana sa sa isang pot, yung plastic bag ba. Doon ko sila nilagay. So sa isang bag nilagay ko yung mga 4 to 5 cuttings ng mayana. So pagka nagkaroon na sila ng roots, saka ko sila paghiwa-hiwalayin. Mas okay kasi yun eh, nasa isang lagayan lang sila. Then kapag nagpropagate kayo ng mayana guys, mas okay na ilagay nyo muna sila sa lilim. Tapos huwag nyo muna silang paaarawan kasi nga syempre bagong cut yung kanilang mga stem. So pwede pa rin silang mag-wither. So mas okay na ilagay nyo sila sa lilim ng kahoy o kaya kung saan mang part na malilim. Basta laging nadidiligan din ha. Huwag nyo hayaang natutuyuan yung kanilang stem kundi mamamatay sila. So ganun. Paghihiwa-hiwalayin ko sila pagka okay na sila sa kanilang pagka okay na yung kanilang roots, pag stable na yung kanilang roots, mas okay kasi yun. Ako lang siguro papipiliin guys. So gusto kong gawing bouquet ang mayana. Ayan, so maraming salamat ulit guys sa panonood sa aking vlog and see you again next time. Thank you so much.